Praise the Lord. Isang magandang umaga sa ating lahat and welcome once again sa ating pananabahan. Nakakatuwa at meron na tayong mga youth na nagsumika sa tulong ni brother namin. Little by little lang yan. Practice some more. Meron pa ibubugay yan. Practice some more. More of practice pa. Pero that's good enough for a beginner. For the beginners, katulad ni Elijah at saka ni Aki. No? At kung meron pa tayo mga young people na youth na gustong matuto ng instrumento, meron tayong keyboard at meron din tayong gitara, baka gusto nyo naman mag-play ng keyboard. Yan lang. Praise God. Okay po. So without further ado, huwakan po natin ang ating mga Biblia at i-recite po natin ang ating pananampalataya sa Biblia. Ang pananampalataya sa Biblia. Ang Biblia kung ito ay aaralin ko, babasahin ko, at pakikinggan ko. Matututo ako dito, babaguhin ang paniniwala at buhay ko nito ayon sa ikalawang Timoteo 3:16-17. Ang lahat ng kasulatan ay ginasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa makamalian, sa pagtutuwid sa libong gawain, at sa pagsasaway para sa matuwid pagsasanay, para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, ang salita mo nga naman ay liwanag sa aming mga buhay at ito, Panginoon, ay gabay. Ang dalangin ko, punuin mo kami ng karunungan at pamunawa upang ito ay aming maisagawa sa buhay namin araw-araw. Ito ay makikita at ikaw ay malugod sa aming buhay. And so, Lord, papasapot kami at naniniwala na mangungusap po kayo sa bawat mensahe na aming pakikinggan ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Okay. Gusto ko tapusin ang ating pag-aaral patungkol sa treasures in heaven or yung mag-info, no? Ng makalami na mga treasures o ano ba sa Tagalog ang treasure? Yaman. No? Ang yaman daw ng sanlibutan ito ay mananakaw, masisira, mawawala, may katapusan at may hangganan. Katulad ng panahon, heaven and earth shall pass away, but my word will not pass away. It will stand and it will judge us according to what we have done. Kaya sabi, ulitin ko, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. And therefore, if our treasure is in the Word of God, our attention now is in the Word of God. Amen. In 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 5, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Ang tinutukoy dito ay tatawan natin. Verse 2, meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we are not
or we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan. Tayo ay nag-groan. Yung bang, ang sakit, ang daming problema, lahat ng mga reklamo. No? We groan on our burden, nabibigatan tayo. Because we do not wish to be unclothed, but clothed instead with our heavenly dwelling. So that what is mortal, ito yung mortal body, may be swallowed up by life. Ang buhay na ito ay lalamunin daw ng buhay na walang hanggan. So papalitan, ginamit lang itong word na swallowed up, papalitan ng buhay ito. Kung itong ating flesh na ito. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God. Sino daw ang nag-fashion? Sino daw ang nag-decorate ng ating buhay na ito? Ang Diyos. Sino ang nagpaganda? Sino ang nagbigay ng itsura natin? Sino ang nag-brain? Sino ang nagsangkap na kung anong meron tayo ngayon? Si God. Kaya walang sino man ang makapagsasabi sa atin na ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan, ikaw ay ganyan. Because we are clothed by God. We are adorned by God. Okay? So, the one who fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit. The Spirit of God as a deposit, guaranteeing what is to come. So kung ikaw ay tumanggap kay Jesus as your Lord and Savior, you now have the deposit. So kung may deposit na ang Diyos sa buhay mo at ang yan ay ang Holy Spirit sa buhay mo, withdrahin na lang ikaw ng Diyos at ang mga kabutihan na ginagawa mo dulot ng iyong pagsunod sa dikta ng banal na Espiritu ayon sa salita ng Diyos sa pamumuhay mo. So we withdraw tayo ng Panginoon because the deposit is in here. Amen. So we have been like a bank, no? Na parang nag-deposit ang Diyos sa atin ng banal na Espiritu and mamumunga ito sa atin. At withdrawin tayo dahil the fruit of the Spirit ay long-suffering, love, joy, and everything. Self-control, patience. Yan. Kung makikita na yan sa atin yung bunga ng deposito ng Holy Spirit sa atin, withdrawin at kukunin na tayo ng Panginoon. Itong katawan na ito, papalitan niya na ng immortal, glorified body. Yan. Okay. So, 2 Corinthians 5:1-5, along with Matthew 6:19-21, ito yung sinasabi that the hope of believers is in the Lord Jesus Christ. Ang ating pag-asa ay na kay Kristo. Ang pinag-usapan dito na earthly tent that we live in being destroyed but having a building from God, this means an eternal house in heaven not built by human hands. Ito kasi, itong tent down natin na ito bahay lang ito eh. Kumbaga kaha, ano ba sa Tagalog yung kaha? Kaha, di ba? O yung box lang. Yes, itong katawan na to. Pag nasira daw ito, papalitan ito. No? Ng buhay, ng katawan na hindi na masisira. Sira. Not built by human hands. So, ang passage na ito is closely linked with the earlier chapters where we are encouraged not to lose heart. So, huwag tayong panghihinaan ng loob. Because of the inevitable suffering and pain, posible kasi talaga ang mga suffering and pain we all experience in our fallen, dying bodies, mararamdaman at mararanasan natin talaga ito. But for believers in the Lord Jesus Christ, Paul describes death as that which is mortal being swallowed up by life. So, ito ay saswallow ng buhay. Papalitan tayo, mamamatay man tayo. But ito yung sinasabi ng John 11:25 that even if we die, we will live again. Amen? We will live again.
Having studied all and learned all these, kailangan natin maintindihan habang tayo po ay naririto pa sa lupa, ay meron tayo mga titiisin na ating haharapin at pagtatagumpayan. Ang aklat na sinulat ni Apostol Pedro sa unang Pedro, ito ay naisulat niya sa mga sinaunang Roma noong taong 63. Naglalaman ang sulat ng panghihimok ni San Pedro sa mga bagong Kristiyano. I mean na dapat ang feeling natin ay palagi tayong bagong Kristiyano. Ay mas maganda yun. Hinihimok ang mga bagong Kristiyano na maging matatag sa pananampalataya kay Jesucristo. Sa kabila ng mga panliligalig at pag-uusig ng kanilang mga kalaban. Okay? Ngayong umaga, ang ating pag-uusapan ay maging matatag sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Bakit kailangan natin ang pagiging matatag? Dahil kung isa naliligaligan tayo sa mga pangyayari, kung isa tayo mismo ay maligalig din, kung isa tayo nagbabago ang isip natin, maraming beses tayo ay naungusan ng ating mga sariling disposition sa buhay. No? Nauunahan tayo ng ating mga emosyon, nauunahan tayo ng ating mga iniisip, at nauunahan tayo, nasusupersede tayo ng mga bagay na hindi kanais-nais. Kaya kailangan, kahit tayo ay mananampalataya, nangyayari ito sa atin. Kung kaya hinihimok ni Apostol Pedro ang mga bagong mananampalataya, bagong tanggap sa Panginoon Jesucristo sa Roma na maging matatag. Lalo na ang mga Roma na napakarami nila mga pamahiin, lalo na mga Roma at mga taga-Roma na napaka-bagsik nila. No? Pagdating sa salita ng Diyos o sa Kristyanismo, sila ay mabagsik. No? Kung kaya inuusig ang mga bagong mananampalataya. No, maaring tayo ay matagal ng mananampalataya at sinasabi natin sa ating sarili na tayo ay matatag na, magpatatag pa tayo. Kasi kung minsan, tayo mismo ay napaglilinlangan ng kaaway. Unang Pedro 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Ulitin ko. Ang pagtitiis, kung ikaw ay nagtiis dahil ikaw ay Kristiyano, yan ay kabahagi daw ng pagkatawag mo sa inyo ng Diyos. Nagtitiis ba tayo ngayon? Yes, magtiis lang tayo. Alam nyo, ang pagtitiis na kabahagi sa ating pagkatawag, ang example natin dito ay si Job. Karamdaman. Nagkaroon siya ng matinding karamdaman. Nagkaroon siya ng economic crisis dahil nawala ka sa kanyang ari-arian. At nagkaroon siya ng family crisis personal. Ang pamilya na nawala. Nawala. But you know what? Dahil siya ay mananampalataya sa Panginoon, hindi siya tinabayaan ng Diyos. Kaparte yun ng buhay Kristiyano. Pero kung hindi ka Kristiyano, yun ay natural talaga na baka ang tao ay tamad, baka ang tao ay ayaw magpagamot, baka ang tao ayaw talaga sumampalataya sa Panginoon. Pero kung tayo ay Kristiyano at sinubok tayo sa ganong paraan, then, sabi ni Job, Lord, when I look to the south, north, east, west, hindi ko makikita at maaninag ang iyong presensya. But hindi ako sumimplang. Hindi ako lumihis ng landas. Nagpatuloy ako. Hindi ko man maintindihan at maunawaan ang aking nilalakaran. Kung ako nga ba ay tunay na Kristiyano. Nagsasabi ko na ako ay Kristiyano, dapat ang Diyos ko ay mayaman at dapat mayaman ako. It doesn't follow. Yes. Pero paano kung wala kang pera? Sinubo ka.
Does it follow na kailangan magkaroon tayo ng buwan na walang makatawan, na walang karamdaman? Yes, but paano kung sinubok tayo katulad ni Lazaro at katulad pa nga ni Job? Is it not part of our calling? Is it not part of our being pagkatawag? Yes, sabi ng ating binasa, ito ay kabahagi o bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat ang si Kristo, ito ang dahilan kung bakit nagtitiis tayo minsan ng mga pagdurusa, paghihirap, karamdaman at kawalan. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, si Kristo ay nagtiis naman pala. Para kanino? Kay Kristo. So, ibig sabihin, ang pagtitiis natin dapat, ang pagtitiis na tiniis ni Jesus Christ, yun ay pagtitiis na atin dapat at walang credit yun. Walang credit yun dahil kasalanan natin. May kasalanan tayo, gumawa tayo ng kasalanan. Kaya dapat lang magtiis tayo sa kasalanan. Pero yung pagtitiis ni Kristo ay upang tayo ay mabawasan ng mga pasanin at mga tiisin at mga dusa sa buhay. Kaya bawas na ang mga pagdurusa at pagtitiis natin. In fact, ang mga pagtitiis na yan ay nawala na. Well, kung meron mga pagtitiis, kabahagi yan ng ating pagkatawag sa Panginoon sa atin. Nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. So kung siya ay nagtitiis, dapat tayo din ay magtiis dahil o alang-alang sa Panginoon. May iba ng mga tao na sa pagtitiis nila, i-give up na nila ang pananampalataya sa Panginoon. That's not our case. That's not supposed to be our case. Kristyano pa lang, akala ko ba, masaya ang buhay. Yes, masaya, but there's pagtitiis. Katulad ng Panginoon sa Kristo. Pero remember this, na ang pagtitiis natin ngayon ay kumbaga sa bala, splinter na lang na natatapon sa atin. Splinter ng bala. Yung bala kasi ng baril ay may mga splinter yon at yung pag tumusok sa atin ay masusugatan tayo kung hindi tayo mamamatay. Pero splinter na lang yon na paisa-isa sa atin na tatama. Masasaktan talaga tayo ng splinter, di po ba? Masakit ang splinter, hindi ko pa naranasan, pero yung mga nasusugatan sa ambush o sa mga labanan, aba ay na-hospital sila, nasusugatan sila. Kung isa tayo, iniinda natin ang mga splinter kaya nagtiinan ng pagsubok sa buhay. Kaya iniinda natin. Mga kapatid, tandaan natin, nasa stage tayo ng kaligtasan natin na ano yung stage ng kaligtasan natin? Na meron tayo at mahabang proseso ito. Sanctification. Tayo dinadalisay. Tayo tinuturuan na mamuhay na may pagtitiis katulad ni Kristo. Tandaan natin, hindi ang buhay ng Kristiyano ay bed of roses na lalakad ka sa ibabaw ng mga bulaklak. O kaya parang ang nilalakaran mo ay puro, pagdating sa langit, ang lalakaran natin ay ginto na. Yun ay masarap na. Pero, yun ay tinatawag na glorification. Pagdating natin at pag natapos na ang sanctification stage natin. Pag na-sanctify na tayo through and through, ibig sabihin, pag tayo ay nadalisay na sa kaloob-looban, tayo ay makakarating na sa papapupunta na sa glorification. Kung pagsubok na ito, itong katawan na itong karamdaman na ito, kasama ito sa kailangan natin pagtiisan. Sisisihin pa ba natin ang Panginoon? Akala ko ba, Lord, ikaw ay magagamot? No. Lord, thank you for this sickness. I know and I believe that you are my Jehovah Jireh, or Jehovah Rapha, my healer. Diba? Okay, tandaan po natin yan. Ang pagtitiis natin, kinuha na ni Jesus, iniwanan niya tayo ng halimbawa na lubos nating tularan.
Tumatatag lamang ang taong Kristiyano kung sa panahon na siya ay dumadaan sa pagsubok at siya ay nagtiis. Ang Kristiyano kapag nagtiis, ano ang nangyayari sa kanya? Nagtatagumpay siya. Pag hindi siya tumigil. Lalo na kung ito ay maunawaan natin na sa kabila ng pagsubok na ito o pagtitiis na ito ay hindi lang pala tayo ang dumaranas na kalintulad na karanasan. Sabi ng Biblia, huwag niyo isipin na kayo lamang ang nagtitiis at nagdurusa ng katulad ng naranasan ninyo. Marami pa mga brothers and sisters all over the world ang dumaranas ng katulad sa inyo at hindi lamang kayo. Kaya huwag ninyong pagtakhan yan. No? Dahil maging ang ating Panginoong Kristo ay dumanas din ng mas matinding pagsubok. Dahil yung pagsubok na matindi na naranasan ng Panginoong Kristo, ating dapat yun. Kung kaya yung pagtitiis na ating naranasan ngayon, kaunti na lang yan. Bagay na idepende na lang natin sa Panginoon, Lord. Ipagtiwala na lang natin sa Panginoon. Lord, ang pagtitiis ito matapos din. Di ba? Ang halimbawa nito ay kung minsan wala tayong pera. Wala tayong mapupuntahan. Pero bigla-bigla na lang na meron talagang paraan ang Panginoon. So, nasolve yung ating problema. Tumawag ngayon si kapitbahay, nagpahiram sa iyo, kaya binayaran mo naman. Tumawag ngayon si kaibigan, nagpagawa sa iyo ng ganito, yan. O may hiring ngayon sa kumpanya, ay nag-apply ka, natanggap ka naman. O di ba? May trabaho ka na. Nagkasakit ka, o meron namang mga herbal dyan, uminom ka, gumaling ka naman. At kung hindi na kinakaya, nagpagamot ka, gumaling ka naman. Praise the Lord. Di ba? So, yan ang mga bagay na kailangan maintindihan. Ang Panginoong Kristo ay dumanas din ng mas matinding pagsubok, pagtitiis at pagdurusa. Maihatid lamang sa atin ang kaligtasan ating kinakailangan. Na mayroong tatlong bagay na ating alamin kung paano tayo maging matatag pa. Paano tayo tumatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. Una, pananatili. Tatatag tayo sa Panginoon sa pananampalataya sa Diyos, sa pananalig natin sa Diyos, kung tayo ay mananatili. You remain in the Lord. Manatili tayo sa Kanya. Paano tayo manatili sa Kanya? Focus our attention on the Lord. Ang sabi, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Bahagi ito. Ang pagtitiis. Kaya, si Job, nanatili siya. Si Lazarus, na pinagdamutan ng mayaman, nagtiis siya. Kahit may sakit siya, kahit nagutom pa siya, wala siyang hanap buhay, kaya ang ginagawa niya ay namulot na lang siya ng mumo ng nahulog sa mga sa lamisan ng mayaman. Pero nagpatuloy siya sa paglilingkod. No matter kung gaano ka-simple ang ating ginagawa sa buhay na ito, masolusyonan lamang ang pangangailangan natin, tandaan. Masolusyonan lamang ang pangangailangan natin ng tamang pamamaraan without forgetting our faith in the Lord, without junking God, without setting aside God. Ano ang gagawin natin? Yan ang pananatili. Yan ang ibig sabihin ng pananatili. Hindi yung tayo ay titigil dahil tumigil din si sister or si brother. Dahil nakita natin na wala naman si pastor, ay wala na rin ako. No. Dapat natin manatili. Manatili tayo sa pananampalataya. Manatili tayo sa Panginoon. So, ito ay ating bahagi ng pagtitiis bilang mananampalataya. Bahagi na natin ito. Kaya kung minsan may pagtitiis, huwag tayong mag-grumble. Huwag tayong
tumalon sa kabilang bakod. Ayoko magtiis. Bahala na ako sa buhay mo. Sa pagtalon mo ay may talim, dapat tibong ng kaaway, natusok ka. Diba? So namatay ka ngayon. Namatay ka para spiritually dahil tumalon ka sa kabilang bakod ni Satanas. Wala kang pagkain, nagnakaw ka. Diba? Pagtalon yun sa kabilang bakod ni Satanas. Nagalit ka dahil inasar ka. Nag-isip ka, nagplano ka ngayon, nasuntukin mo yung kaaway mo. Nagkasala ka, di ba? Ngayon, pinaratangan ka. Ang ginawa mo ay gumanti ka rin ng mas malala pa. O di, parehas na kayo. Kaya huwag kang magreklamo kung gumaganti ka sa sa ginawa sa iyo. Para kumbaga, ang pagganti ka, halimbawa, nagkasakit ka ngayon. Wala kang pera. Imbis na manalangin ka sa Panginoon na ikaw ay pagalingin, imbis na ikaw may nalangin sa Panginoon na ikaw ay bigyan ng pampagamot o gamot o pampagamot, ang ginawa ng tao ay nagnakaw, nahuli. Sinabi ng pulis, bakit mo ninakaw ang pera o ang gamit ng ibang tao? May sakit kasi ang pamilya ko. Gutom kasi ang pamilya ko. Valid ba yun na reason? Napakain mo at napagamot mo ang iyong pamilya o ang iyong mahal sa buhay, pero nagkasala ka naman ng pagnanakaw. Diba? So, manatili tayo kahit na pa'y pagtitiis. Gumawa tayo ng tama, manalangin tayo at magtiwala sa Panginoon. Ang pagkatawag ni Kristo sa atin ang nagpapanatili sa atin. Kung tayo ay tinawag talaga ng Panginoon, mananatili tayo sa Kanya. Kasi yung tawag ng Diyos ay di tawag ng tao. Kung ako ay tinawag lang ng tao para maging pastor o maging Kristiyano, I should have retracted. Ako ay nag-backslide na, ako ay wala na. No? But because God had called me, because God had called me, I continue. And so, because God has called you, you are here. Nandito kayo ngayon. Amen? At hindi lang kayo ang nandito ngayon, magdadala pa kayo ng mga tinatawag ng Panginoon. Mag-i-invite pa kayo ng mga kakilala, kaklase, mga katrabaho, kaibigan, kapitbahay. Kasi alam niyo kung bakit? Dahil obligasyon din natin naman na mag-akay, mag-invite. Tara, kahit sandali lang, makinig tayo ng salita ng Diyos. Malay mo yung tao na inimbitahan mo ay tinatawag ng Panginoon at ikaw ang ginamit ng Panginoon para siya ay makarinig ng mensahe ng kaligtasan. Di ba? At siya ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Sumampalataya siya at siya ay magpapabautismo at siya ay susunod sa Panginoon. So ikaw ngayon ay may gantimpala mula sa Diyos. So may putong ka for winning soul. Kaya tayo nagtitiis dahil sa tawag ng Diyos sa atin. Yes, tama nga naman. Nagtitiis at nananatili dahil sa tawag ng Diyos. Kaya nananatili tayo sa Diyos dahil paulit-ulit lang sa tawag niya. In John 15:5, ito po ang sinasabi, may mga ini-enumerate ang Panginoon sa Kristo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yung first phrase, ako ang puno at ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa Kanya, siya'y magbubunga. So, mananatili. Ang ating pananampalataya ay magbubunga ng pagkamit ng kung ano ang ating pinanampalataya. Halimbawa, simple lang, katulad ng illustration natin.
Wala tayong pera. Kailangan natin ng pera. Hindi masama ang pera. Ang pag-Diyos sa pera ang masama. Kasalanan. Ngayon nananalangin ka, Lord, wala kaming pera pambili ng bigas. Wala kaming pera pambili ng gamot. Lord, wala kaming pera pambili ng damit at pang tuition. Sasagutin ka ng Panginoon in so many ways. Kung ano man na paraan yan. No? Marami ang kasagutan ng Panginoon. So yun ang bunga ng iyong pananampalataya. At ang pananampalataya na iyon, muna iyon, ay maghahatid sa iyo sa pananalangin. At pag sabi mo, Lord, kailangan namin ito. So, manatili tayo sa Kanya. Kumbaga, katulad ng sinasabi ng mga kabataan, cool ka lang. Just have faith, and the Lord will do the rest. Amen? Wala tayong magagawa kung tayo ay mag-grumble tayo. Di ba? Wala tayong magagawa. Kung tayo hihiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. So, bakit may mga nag-uihirap, nagdurusa ng mga unbelievers katulad natin, may mga kasinlintulan na mga pagdurusa? Yes, because kasalanan nila yun. No? Kapart natin, kasama yun sa pagdurusa dahil sa una tayo ay nagkasala. Bagamat pinagdusahan ng Panginoon sa Kristo, pero sabi ko kanina, may mga splinter pa rin ng mga pagdurus na kailangan natin tanggapin. But don't you worry, we're not alone. God is with us, and God is good all the time. Amen? Amen. So, ano ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo? Siya ang puno ng ubas. Alam mo na bakit ubas ang ginamit ng Panginoon sa Kristo? Siya ang source ng tubig na bumubuhay sa ubas. Sabi niya, siya ang puno. Siya ang source ng tubig na bumubuhay sa ubas. Kapag ang ubas ay matutuyuan na, siya nagpo-produce ng tubig para i-distribute sa buong katawan ng ubas. Ang ubas ay nalago, ang ubas ay namumunga. Kasi may tubig siya. Alam nyo, just recently, this week, past week, ano kaya kung magtanim tayo ng ubas? Kasi may nakikita ako ina-underestimate ko lang ang ubas ina-underestimate ko lang. Naisip ko ngayon, doon sa Birmingham, pag pupunta ako sa school, merong kapitbahay doon, malapit sa school. Daming bunga. Ngayon, season ngayon ng ubas. Hintik sa bunga. Yung isang piling, ang dami. Tama ba yun? Yung isang, ang dami bunga, kumpul-kumpul. Tapos yung isang babae, isa lang yun. Yung isa, pinuputulan niya na mga maliliit na yung mga sibol-sibol, pinuputulan niya. Sabi ko, magtanim kaya ako? Tapos, baging yun, ginawa nilang arko. Ang mga bunga, ganyan. Paglabas nila sa pintuan, daming bunga. Kaya magtatanim din ako yun sa bahay. Wala pa ngayon. Di ba? Now, pag natuyuan nyo ng tubig, siya ang source. Sabi niya siya ang puno. Siya ang puno. At kapag ang puno ng ubas ay natutuyuan ng tubig, magpapadala siya ng tubig sa pamamagitan ng ulan or whatever. May tubig naman na naka-stack sa ilalim ng lupa Meron naman tayong mga faucet sa ating linya. Diligan natin yung mga tanim natin.
So magpadinig din tayo ng salita ng Diyos upang tayo ay lumago. At magpaputol tayo. Yung aking mulberry, puputulan ko na naman ngayon yan. Kasi malagong-malagong na. Ay wala nang bunga. So magtatagpas na naman ako ng sanga para siya ay mas lalong mamunga. Siya ang nagbibigay ng bunga sa mga sanga ng ubas. Siya ang nagbibigay ng bunga sa ating pananampalataya. Tayo ang mga sanga. Diba? Tayo ang mga sanga. Doon sa sanga na bumunga. Meron pa nga sa puno eh. Pero talagang in-emphasize ni Jesus na tayo kasi ay mga sanga. Hindi tayo ang puno. Diba? So ang sanga ay nagbibigay ng bunga. Pinuputol niya ang sanga na hindi namumunga at sinusunod. Nakita ko yung babae talaga, ginugupit na yung mga sibol. Tinatapon niya, walang silbi yun eh. Dagdag lang yun sa imbis na magbibigay ng bunga, mahaharangan, maaagaw niya yung espasyo. Kaya mga kapatid, huwag tayong paaagaw yung espasyo ng Panginoon sa buhay natin, yung pananampalataya natin, huwag natin ipanakaw. Huwag natin hayaan. Amen? Make it a point that you make time to grow in the Lord. Make a time to come to church to worship the Lord with our brothers and sisters. Make a time to pray in your house together with your family. Make a time to read your Bibles with your family and discuss it among yourselves and pray together. Do it. Nililinis at pinuputulan niya ang mga mabungang sanga upang ito ay lalo pang mamunga. At hindi lang mamumunga, mananatili ang bunga. Yan. Ang condition ay kung mananatili tayo sa Kanya, mamumunga tayo. Payag ba tayo na manatili tayo sa Kanya upang manatili din ang bunga ng Espiritu sa atin? May nakita akong Kristiyano sa dinami-dami ng medyo sa tagal-tagal na napagpapastor ko. May mga mas na sa atin na naging Kristiyano. Ang iba sa kanila ay dapat church leaders na dahil nag-aral ng Bible School at pagkatapos ay Bible study leader na. Pero ngayon, hindi ko na natagpuan sa church. Saan ko na sila nakikita? Doon sa mga sugalan. Doon sa mga bisyo. Yes. Merong step brother, sabihin ko ba yun? Huwag na lang. Di ba? So, para wag tayo maubusan ng supply ng tubig para tayo ay ma-hydrate palagi. Drink. And I drink from the streams of rejoicing. Diba? So, kailangan manatili tayo para mamunga ang pananampalataya. Tumatag pa tayo lahat. Amen. Manatili tayo kay Kristo. Ang bunga ay tanda ng mataba ang lupa na pinagtamnan ng binhi. Kung ang salita ng Diyos na nakatanim ngayon sa ating mga puso ay nakatanim sa puso nating matataba, ibig sabihin, magbubunga talaga tayo at mananatili tayo ang bunga natin. Ibig sabihin na ang bunga ay tanda ng mahusay na pag-aalaga ng halaman. So, paano naman natin inaalagaan ang ating pananampalataya? Salita ng Diyos, panalangin, fellowship, giving to the work of the Lord financially, giving to the work of the Lord in time, giving to the Lord of an effort. In everything we can give to the Lord, i-maximize na natin
masagana. Ibig sabihin, ang bunga ay tanda ng kasaganaan. Di ba? Season ngayon ng ubas. Season ngayon ng sagana ngayon ang ano ba ang season ngayon? Lansones ba? Rambutan ba? Mangga? Saging? O kaya avocado? Santol? Season. So, may mga pagkakataon na sumasagana tayo. Okay? Bakit marami ang bigas namin? Bakit hindi na uubusan? Bakit 10 years na, 20 years na wala kami nararamdaman na sakit na malubha? Praise the Lord! Kasi, nanatili tayo sa Panginoon. Diba? May karamdaman man, pero nagagamot na po control. You know why? God has given us wisdom. Uminom tayo ng gamot. Binibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan. Napapakalagaan. Sagana tayo sa karunungan, kaalaman. So, tanda iyon na masagana or mataba ang ating puso para sa Panginoon. Amen. Pangalawa, upang tumatag tayo sa pananampalatayang maghintay. Mahalaga ang paghihintay. Patiently waiting. No? Ang paghihintay na di-develop yung pasyensya. At nadidiscover mo pa, oo nga pala. Naghintay lang talaga ako. Naghintay lang talaga ako. Sa tamang panahon, dumating. Hindi ko inasahan, nakuha ko, nakamtan ko. Diba? Hindi ko hiningi. Nakalimutan ko, years ago na, pinapanalangin ko, dinidesire ko, na magkaroon ako ng ganito. Pero kailan lang, nakuha ko ito. So, nakapag-develop tayo ng virtue sa ating spiritual life, sa ating buhay. Ito ay patience. At ang patience ay nagtuturo sa atin sa paghihintay sa lahat ng panahon. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo. Nang si Kristo ay magtiis. Ang ibig sabihin, si Kristo ay sa pagtitiis niya, ito ay bahagi ng Panginoon sa Kristo na pagtitiis para sa ating kaligtasan. Di ba? So naghintay siya for 3 years na matapos ang period ng kanyang mission upang tayo ay iligtas. Discounting na lang yung 30 years niya. Kasi ang solid ministry niya, no? Ng pagsisimula, ng pagbabahagi ng salita ng mensahe upang ang tao ay makapaghanda, umaligtas, manumbalik sa Panginoon. Naghintay si Jesus na matapos ang panahon ng kanyang pagsunod sa Panginoon. Huwag nating pangunahan ang Panginoon. Sabi ng Panginoon Jesus, let your will be done. Kung kailan matatapos, in your perfect time. God has a timetable. Meron siyang period kung kailan matatapos. Time, ano ba sa Tagalog? Ano ba sa yung sa engineer, yung plano? Yes, yung blueprint. May target plan siya kung kailan matatapos ang project niya. So si Jesus nagtiis. Nagtiis ang Panginoon sa Kristo. Yan ang sinabi. Sapagkat na si Kristo ay magtiis para sa inyo. Yung para sa atin, 3 years niyang pinagtiisan. At alam niyo mga kapatid, extensive na pagtitiis ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Halos walang tulog, walang pagod na pagod siya, puyat na puyat siya, at gutom na gutom kumisan. He goes from place to place to preach the Word of God. Sinasabi niya, repent, for the kingdom of the Lord is, for the kingdom of God is at hand.
Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya pumupunta siya sa mga bahay-bahay. Sa mga tao sigurado na nananampalataya, tulad ni Zacchaeus, sa bahay niya talaga pinuntahan. Mga kapatid, may mga pagkakataon na tayo ay dalhin ang ating mga paa sa ating pananampalataya sa mga taong tinawag ng Diyos. Bakit hindi natin i-invite? Di ba? Mga estudyante natin dito, bakit hindi kayo mag-iyan ng mga klase ninyo? Kung halimbawa naiintindihan ninyo ang salita ng Diyos, kung kayo ay tinawag ng Panginoon, kung kayo ay naligtas, then maybe they are waiting for us to tell them. Or maybe God is waiting for us right now to share God's word, to share the message of salvation to others through all forms of platform. Social media, phone call, through phone call, pag kung sa business yung telemarketing, televangelism, you see, we can do that. And chatting is not possible, it's not impossible this time. Diba? Ito ay bahagi ng Panginoong Hesus na pagtitiis para sa ating kaligtasan. Pagparito ni Kristo para sa atin, paghihintay ng Israel sa Mesiyas. Naghintay ang mga Israel, mga Israelites. Naghintay sila at dumating na si Kristo. So tayo ay kasama tayo sa mga naghintay na maambunan ng kaligtasan. And lumaganap ang kaligtasan sa atin. Hindi nga lang talaga tinanggap ang Panginoong Kristo. Kunti lang ang tumanggap ng mga Hudyo. Kasi ang Mesiyas na kanilang hinihintay ay mamumuno sa kanila. Magiging gobyerno, magiging presidente or emperor sa kanila para ipagtanggol sila sa nananakop sa kanila. Unang nananakop sa kanila ay mga Griego, unang nananakop at mga Romano. Di ba? Mga dominant, pinapasok na sila ng mga Romano. So, nanatili sila, ginugulo sila, ino-overpower sila. Well, pinayagan ng Panginoon yun dahil sa katigasan ng kanilang mundo. Now, nais ba natin na payagan ng Panginoon na tayo ay gapiin ng mga pagtitiis at pagsubok dahil sa ating pagsuway sa Panginoon? Hindi siguro. Maghintay lang tayo, magtiis tayo, kasi kabahagi yan ng pananampalataya natin. Sapagkat si Kristo ay magtiis para sa inyo, ibig sabihin, dahil sa pananampalataya natin, naging kabahagi tayo na sa pinagtiisan ng Panginoong Kristo. Kaya hindi maaari, hindi tayo dadanas ng mga pagtitiis. Hindi madali magtiis. Ngunit kakaunti na lang naman ang mga tinitiis natin dahil tinanggap na ng Panginoong Hesus. Ang kalakhang bahagi ng pagtitiis na yan. Piruin mo, yung natiguhin ka, na yung natigo pa naman ay merong hook sa parang bingwit, no? Sa dulo. Na kapag pinalo sa katawan niya, matutuklat ang laman niya. Tinis ni Jesus yan. Ay, hindi na natin titiisin yun. Yung mga nagpapapako at sa simansa, walang isa-isa yun. Dahil si Jesus lang ang pwedeng gumawa nun. Dahil ang kailangan tumayo at dumipinsa sa may kasalanan ay walang kasalanan, ang abogado. Si Jesus Christ ang ating abogado. Siya ay walang kasalanan. At siya lang ang pwede sa ating magtanggol at ipinagtanggol niya naman tayo. Hindi ang ating sarili. Sa korte, sa husgado, may testimonya man tayo. Pero ang abogado natin, ang mag-assert niya sa husgado, sa korte, sa judge, na nakita ko, Your Honor, walang kasalanan ng aking kliyente. Sasabihin ni Jesus yun. Walang kasalanan ang Heights Christian Church Young People, mga miyembro, young and adults alike.
Wala silang kasalanan. Ama, tanggapin niyo po sila. At tanggapin tayo ng Ama dahil tayo ay inintrigo ng Panginoong Hesus. See? Ang pagtitiis ay bunga ng Espiritu. Kaya ang sino mang Kristiyano na umiiwas sa pagtitiis, gusto ay palaging sa paraang makukuha ang ninanais. Mag-isip-isip na muna. Kung ako ba ay kasama sa maraming taong inako ng Panginoong Hesus sa kanyang mga pagtitiis. No? Pangatlo, upang tayo tumatag pa sa ating pananampalataya, mananatili at pagkatapos sa ating sa pananatili ay mananatili sa Panginoon at maghihintay lang tayo sa tamang panahon. Maghihintay tayo. Let us be patient. Let us not be impatient. Dahil if we are impatient, we are likely to quit at hindi natin makamit ang ating minimithi. Kung si Jesus daw ay nag-iwan ng halimbawa upang ating makamit. Nagtiis ang Panginoon Kristo at naligtas na tayo. Nag-iwan siya ng halimbawa sa atin. Ito yung sinabi niya. Nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Ano yung iniwan niyang lubos natin tularan? Pagtitiis. Lubos, ibig sabihin, walang reservation at walang reklamo. Walang paninisi. Walang pagdadabog. Di ba? Ang nagkakaproblema ng tao, pagdating sa mga tiisin, gumigive up na, nabubunyog na, at nakakadamay pa ng iba. Kasi mainit ang ulo ko ngayon. Kasi ganito ako. Kasi ganito ako. So you justify. We justify. Because we have sufferings, we are in pain. Kailangan ba ang iba ay masaktan din? Hindi naman sana. Diba? So hindi natin makakamit. Nag-iwan si Jesus ng halimbawa na dapat natin tularan ang pagtitiis. Nanatili siyang walang kasalanan hanggang sa kamatayan. So ano ngayon ang magagawin natin? Magtiis tayo? Hindi. Manatili tayo? Hindi. Dahil kung hindi tayo magtitiis at manatili, walang makakamit, wala tayong mararating. Di ba? So, pagtulad natin kay Kristo at ng kanyang iniwang halimbawa ng pamumuhay. Pagsunod sa Diyos, kalooban ng Panginoon. Di ba? Pagbibigay kalulatian at pagkilala sa gabay ng Ama, ng Diyos Ama. Siya ay nanatili at nakamit natin ang kaligtasan dahil siya ay nagpakumbaba. Kung si Jesus sabi, Diyos ako! Bakit niyo ako ipako sa cross? Bakit niyo ako papasakitan? Bakit kailangan ko magtiis? Diyos naman ako. Wala. Di ba? Pero nagpakumbaba siya. Sabi nga ng Biblia, kahit siya Diyos, hindi niya in-equate ang sarili niya sa Diyos nung siya ay narito sa lupa. Hinubad niya bagkos ang kanyang katangiang pagiging Diyos. Makamit lang natin ang kaligtasan. Nagpakumbaba siya. Mahalaga ang pagpakumbaba. Na kahit siya ay equal with God, hindi siya nagmataas. Kahit siya ay isa pang Diyos o anak ng Diyos. In Ephesians chapter 5 verse 1, kaya nga tularan ninyo ang Diyos bilang mga minamahal na mga anak. Mamuhay kayo sa pag-ibig tulad ng pag-ibig ni Kristo. Manatili tayo. Kung umiibig tayo sa Diyos, manatili tayo umiibig. Manginibig ng Diyos. Dahil kung tayo ay mag-declare ng separation from the Lord, sabi ni Jesus sa John 15:5 downwards, wala kayong magagawa.
o kaya hiwalay sa Kanya. Wala tayong mararating. Nananampalataya tayo? Wala yun. Lip service lang yan. Magiging pakitang tao lang yan. Well, para sa mga tao na talagang tunay na tinawag ng Diyos, gagawa ang Panginoon ng paraan. Maunawaan, maintindihan natin ang mga bagay na ito at magpatuloy tayo. Amen po ba? Ipinagkaloob niya ang kanyang sarili para sa atin na isang handog na haing mabangong samyo sa Diyos. O pagtitiis, mabango ba yun? Yes. Obedience is a sweet aroma in the Lord. So let us be a sweet smelling incense to the Lord. Let our obedience be a sweet smelling incense to the Lord. Di ba yung incenso, ang bango ng usok? Di ba? Incense. Mahalaga po yun. So let us be a sweet smelling incense to the Lord. Minsan pa, tandaan dito isip natin palagi ang tatlong bagay. Alamin natin kung paano maging matatag sa pananampalataya sa Panginoon Hesus. Una, sa pananatili. Kung may pagtitiis, may pagsubok, kung minsan nagdudusa tayo, ginawa na ng Panginoon Hesus. Ang kalakhan ng pagtitiis na yan, inako niya na. Kunti lang ang ating pagdurusa. So, might as well, manatili na tayo. Pangalawa, hintayin natin ang tamang panahon na tayo ay balikan ng Panginoon Jesucristo na nananatili sa Kanya. Patiently waiting for His coming and patiently waiting for our right time to fly, to be with the Lord. And pangatlo, ang pagkamit ng plano ng Diyos na kung saan tayo ay naroon, kung saan siya ay naroon tayo, at pagkamit sa buhay ng sa buhay na minimithi natin. Sa mga minimithi natin sa buhay habang tayo nabubuhay pa. Because God is not limited in all His blessings. Sa atin. Habang tayo nag-aaral, habang tayo nagtatrabaho, habang tayo ay gumaganap ng ating mga tungkulin, habang tayo nabubuhay pa, God will allow us na makamit natin ang mga minimithi natin. In Joshua chapter 1:8, success. Makamit natin ang success. How? Contemplate on the Word of God. Meditate on the Word of God and do the Word of God. Follow the Word of God. Follow the instruction of the Lord. Because the instruction of the Lord is for our success. Is for our good. It is like saying, it's like a parent saying, para katulad lang din yan ng magulang na nagsabi, anak, makinig ka sa mga sinasabi ko dahil ito ay para sa kabutihan mo. Wala magulang na magsasabi, anak, gawin mo ito para makulong ka. Anak, gawin mo ito upang malulong ka sa bisyo. Anak, there is no parent that would ever tell you to do that. A good parent will always tell their children to do the right thing. And makakamit nga naman, tingnan mo yung mga anak na masunurin sa mga magulang. May magandang buhay. Kaya nga mahalaga. Bakit pa naghira ang Panginoon na magulang kung hindi mahalaga ang magulang sa mga anak? Wala na sanang magulang. Wala na rin sanang anak. Lahat na lang sana tayo katulad ni Adan. Katulad na sana Eva. Or meron ng Eva, isa-isa na lang tayo ginawa ng Diyos na walang magulang at walang anak. Di ba? Para magbaga, wala na sanang Kristiyano at wala rin Diyos. Or kung meron ng Diyos, wala na sana tayo. But that's not the case. Hindi maaari. Because God is perfect in all His plan. And you are a perfect creation in one of His plans.
Kaya dapat tayo maging matatag sa pagtitiwala sa Panginoon. Paano? Manatili tayo sa Kanya. Maghihintay tayo sa plano ng Diyos at sa mga instruction ng Panginoon. At kung hanggang saan tayo ng Panginoon, pag-agraduating sa buhay, sa mga pagsubok at pagtitiis nito, at makamit natin ang minimiti natin. Buhay na walang hanggan, o kung dito man sa lupa, buhay na kasiya-siya. Ulitin ko, unang Pedro 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Coming to this church is what Jesus did. At tinutularan natin. Praying, Jesus is what did. And we are also doing. Being faithful to the Lord is what we are doing. Like Jesus. Let's all do that. And we will all achieve what God has planned for us. Delight yourself in the Lord, and all the desires of your heart will be granted by Him. And in that way, we are not just maintaining our faith, we are growing in faith, and we are getting stronger in our faith in the Lord. And Father, we thank you that you have called us to believe in you. And as we believe in you, Lord, you have taught us to remain in you. Manatili kami sa inyo. Tinuruan mo din kami, Panginoon, na maghintay sa instructions mo at sa mga nais mo upang ang mga bagay na ito ay aming makamit at hindi masabi. Ang kagalingan nawa ay matanggap ng pamilya ko mula sa inyong lingkod, sa asawa ko, kay Ella, kalalabas na sa ospital, kay Bethany, at sa iba pa. Protektahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga karamdaman. At sa mga pagsubok, sa mga pagtitis, give us your grace. Give us, as Lord, your sufficient grace. Maaaring hindi mo ito tatanggalin dahil bahagi naman talaga ito ng aming pagkatawag. But I believe, Lord, as you said, nag-iwan ka ng halimbawa. Tularan ka namin. And tutulungan mo kami, Panginoon, upang amin ito malampasan. And Lord, for the coming weeks and months and years in our lives, we will look back from today's message that indeed, as habang kami, Panginoon, ay nananatili sa inyo at naghihintay sa inyo, makakamit namin ang minimithi namin, ang minimithi mo para sa amin. And so, Lord, I thank you, and we thank you for everything that you have said for us to follow. Father God, thank you for sending Jesus. And Holy Spirit, I pray that you will lead us to accomplish what you want us to accomplish. As we remain in faith, we will grow in faith. And we will be strong in faith. And we will do what we have believed in you. And everything that you say, we will continue to do so. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.